Alam niyo, pagka nag-civil war, talo si BBM. Talo yung mga pro-BBM. Talo sila. Kasi, kung titignan nyo, if what any, no, indicator, one is yung rallies, no. Another indicator, sa dami kasi ng rallies, no. Nationwide to, nationwide. One is yung surveys. Tatlo yung surveys na yung lumabas, no. Isang negative 3, isang negative 15 ba yun? Sa negative 27. So, kung nakita ninyo, ang laki ng mga tao na galit sa administration. Now, pagka dinala mo yun sa civil war, it's Team A, Team B, Team BBM, Team Duterte. Pagka lahat yan, armado, kahit yung armed forces, walang magagawa. Hindi, paano? Bakit pipigilin ng armed forces yan? Let the people decide. Stand aside ng AFP. Makukumpuse ang AFP, sino kakampihan lahat naglalaway na magpatayan O tatabi AFP. Kung sino manalo, doon ang AFP. Anak ng toko yan. So, pagka nag-civil war, talo si BBM. Pagka nagsesesyon, talo si BBM. Pagka nag-revolusyon, talo si BBM. Ganun So, hanggat maaari, ang strategy nila is huwag masyadong kantingin ng tao, kahunin ng tao, peaceful rally, yun lang. Walang Indonesia, walang Nepal, no? Peaceful rally, tatakutin ngayon. Takutin para hindi kayo magtuloy-tuloy. So, magpapadala ng mga Trojan horse sa bawat grupo, maisog, yung grupo ng UPI, yung grupo ng FGF, SFGF. Kaya kami, very strict kami sa validation ng mga sumasali. Kasi ayaw namin pasukan. Actually, napasukan nga kami, pero ewan ko sa mga kasama ko. Sabi ko, contain nyo. Hindi continue, contain ninyo. Ano ka ngayon, mali intindi, no? Continue. Continue. Contain ninyo. Mahirap kasi mapasukan ka ng Trojan horse. Ultimo nga yung kay Senator Amy, di mo maintindihan kung ano yung ano ni Amy Kung survival ba yung kanya, yung pinili niya yung Pilipinas and then versus yung kapatid niya, etc. It remains to be seen eventually. No? And then yung sa mga nakapaikot kay Inday o kaya yung mga dating mga tao ni Duterte, mahirap kasi magbasa ng tao because nakatago yun, pinagkakabantayan yung mga agenda ng bawat tao. Position lang bang habol ng iba o kaya talaga bang hiwain mo yan, nalalabas Philippine flag o kaya dugo na nakalagay Pilipinas, yung ganun ba? Hindi mahirap yon. Eventually, mahirap talaga basahin yung mga tao kasi ayaw silang magpabasa. Pero paminsan-minsan kami, nakikita namin yung mga given, kaya kahit papano, naglalagay kami ng question mark, red flag, ganon. Siyempre, yung iba, binabasa rin kami. Baka ang kala, red flag din kami. O, paray tayo red flag. Sino pagkakatiwala natin, and so on and so forth. So, mayroon magbasa. Kaya tingnan nyo, mga vlogger sila, away-away, di ba? Merong, sasabihin, pro Amy, pro BBM, yung ganun ba? Nagkaka-label na. And that's from the point of view ng administration, that's the strategy. Divide and conquer. So, until such time that we come out with a common ground na ano ba talaga gusto natin? Laging yun ang tinatanong ko, ano ba gusto natin mangyari? O pagkatapos, kunyari gusto nyo mawala si BBM, change of leadership, spare tire, constitutional succession. O after that, paano? And then, bitawan nyo na, hayaan nyo na si Inday. Hindi, it has to be a whole nation approach. Dapat, suportahan na. Because yung nangyari sa EDSA 1, EDSA 2, nagkanya-kanya na naman tayo Hinayaan lang natin yung mga politiko. This time, this should be, kung magkaroon man ng people power, this should be the huli na people power. Such that, anak ng toko, tapusin na natin tong kagaguhan ng Pilipinas. Yun yung sa akin. Ang hirap gawin nun. No? Ngayon, hindi, ayaw nila Marcos, sigurado yun, ayaw nila yan na magtuloy-tuloy civil war. Talo sila Bakit? Because mapipilitan sila orderan. I-effect yung pagiging commander-in-chief niya. Samantalang yung tao, ini-effect yung pagiging sovereign commander ng tao.
Tarantado kayo, lahat kayo, payroll namin eh. Tarantado kayo, marunong pa kayo sa amo. Eh, ganun ba? And the moment na lumabas ang tao na armado, doon talaga ang problema nila. Doon ang problema nila. Eh ngayon, kaya dinadanggel na nila sedition, rebellion, insurrection, erection. Oh. Yung mga senior, hindi na pwede dyan sa mga erection na yan. Joke ah. Kami pwede pa. So, yun yung if you see the pattern, the idea is takutin. Takutin. Mamaya pag-usapan pa. Takutin so that hindi tutuloy sa armed na confrontation because doon sila takot. Doon sila takot na takot. Kaya ako, doon ko gusto. Doon ko gustong-gusto sana mangyari. Isang sana mabitch ang tumayo dyan na parang Traore. Putragis, tapos yan eh. Tapos yan. Pero, marami kasi nagsasabi, daanin sa dasal, daanin sa pananampalataya. You know. Kaya, okay lang. Sige, panoorin natin kung santo. Because, okay lang yung patient eh. No? Okay lang yung patient. Because, we still believe in our group that evil will not triumph. Ever. Evil will not triumph. Although you will have to bear the brunt na mahirapan tayo, mag-sacrifice tayo. But never lose the faith na God is in control. God has plans. Bago nyo palang iniisip na plano na niya. Itong plano na to, nagsimula pa to sa February Revolution or before pa. And then, EDSA 2, yan. So ngayon yung EDSA 3 na yan o whatever. Yung susunod na revolusyon. Itatapik ko nga yan eh. Siguro sa ibang araw, no? Kasi pag kami gusto ko i-topic, sinusulat ko lang, message ko yung sarili ko, and then from there, doon ko minsan natatabunan kasi pagka meron akong gustong i-view later on, message ko lang na message, share sa sarili ko, matatabunan hanggang pagka binalikan ko lang, kung may time ako, sana kalimutan ko na itong topic na to. Ang isang kong topic sana is end of days, no? End of days. Are we ready? End of days ng mundo talaga, second coming, as in 2026 ngayon. Sunod-sunod, ayan na yung mga indicator kasi ang daming bulkan na open up, may lindol, etc. And then, end of days versus yung end of days ng Marcos regime. Yan, gandang topic nun. Compare, and then, in the end, wala sa kamay natin lahat eh. Ang punto dito, kayo on an individual basis maghanda para ready kayo for any eventual physical preparation, emotional, psychological, etc. Spiritual, no? You're ready for the end of days. And from the point of view of government, Marcos side and Inday Sara side, kung sino mang side ang malay nyo si Soto pa, no? Hindi natin alam. Diyos ko. School Bukol side. That's one thing that the government should be preparing for. Prepare the Filipino people, the nation, 120 million. One, we have food security. Two, we have a quick response, disaster and relief na ek-ek. So that we will be able to activate AFP, PNP, and then reservists. No? Isang boom, nandiyan na kaagad. Kung kayang maiwasan yung mga disaster na yan. Ang daming gagawin kasi the moment na hindi mo ma-address yan, yung mga wala tayong preparasyon, wala nga tayong mga bunker, wala nga tayo ng mga Kasi ang pinag-uusapan dito, tidal wave, baha, earthquake, mga walang tumutubong pananim, patay yung mga hayop, patay yung mga isda, yung mga ganun ba? Paano na? If we're not ready, we will kill each other. And we don't want that to happen. Or we will be invaded by others who lack the food. Kunyari may 1.4 billion yung population and then tayo may pagkain sila, wala. Nako. It's so easy pagka ganyan kasi ang isang strategy ng isang bansa,
para hindi sila girahin ng mga tao nila, girahin mo ibang bansa. You send your people, mabawasan, okay lang para mabawasan tayo. And then, pagka nanalo ka, you gain territory, you gain slaves, and you gain productivity sa pagkain. And we're not ready. Sabi ni General Browner na world-class army tayo, wala yun, wala, kalukuhan yun. May post nga ako sa Facebook kasi yung Korea, yung Battle of Yultong, noon tayo world-class. Umantras ang UN, ang 10 BCT na 1,000 soldiers na nabawasan pa, naging 900, on leave yung iba, sick leave yung iba, ganon. 900 yung lumaban. Pero niround off 1,000 soldiers. Against 40,000 Chinese, antrasan yung mga UN, left and right flank, ang naiwan doon, Pilipino, nag-counter-attack pa. Nung kinaumagahan, nung nawala na yung fog of war, no, yung smoke, no, panay bangkay, parang panay uniforme, hindi, mga bangkayan, patong-patong. O patay inchik no, may 9,000 yata patay doon, inchik, o 12,000, if I remember right. Sa Pilipino, namatay mga, 16 yata 16, no, kasama yung dalawang opisyal, na si Conrado Yap, na siyang mess hall ngayon sa academy. No? Yun yung ano. Pero, at that time, world class tayo. At that time, na ang warfare ay hindi yung technologically advanced. May drone ngayon may mga missile ngayon, may mga stealth, etc., satellite. Iba ngayon yung gera. Noon, world class tayo. Ngayon, hindi na. Hindi na pwede. Hindi pwedeng ipagmalaki yung experience. Hindi pwede ipagmalaki yung tapang. Baliwala yung tapang kung hindi ka technologically advanced. No? So, niloloko ko, pinapan ko, okay, noon, world class talaga tayo. Noon yun, pero ngayon hindi. So, yun yung kwento. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating tindahan. Ano yung sinasabi ko? Ang laki ng problema natin. So, I want na pag-usapan natin yung end of days in a succeeding vlog, ano? Shadab Electric Work, please, ano ito, hindi ko maintindihan, blue. Thank you.